Yes, Diego, Angela. Currently, nandito tayo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kung saan makikita nyo sa aking likuran, so far maluwag na maluwag pa rin naman yung daanan dito sa loob ng terminal. Ikot ko na rin kayo for a bit, no? Habang nagkakwentuhan tayo. Okay, mali yung napindot ko. Alright. Okay, so makikita natin dito sa entrance ng terminal, makikita natin yung pila ng mga tao, hindi pa naman ganoon kahaba at hindi pa naman ganoon kakapal. Kasi so far, currently, no, dalawang as of this moment, dalawang X-ray machines or yung gumagana, yung metal detector machines at gumagana so far na binuksan ngayon. Pero pag naglakad tayo dito, kung matatandaan, no, Diego, Angela, no, before, pag mga ganitong season, kung saan talaga nag-uwian yung mga kapatid natin sa kanilang mga probinsya, itong area na to, itong part na to, hindi talaga to nadadaanan na talagang shoulder to shoulder na yung ating situation. Pero so far, ito, nakita natin, maluwag na maluwag at malaya pa naman tayo makakapaglakad. Sa pasilong ito, makikita rin natin na yung ilang mga upuan, ito, bakante pa, marami pang bakante, so marami pang places kung saan pwedeng mag-antay, makapagpahinga yung mga kapatid natin uuwi ng kanilang mga probinsya. Lalo na itong gate na ito yung gate 5, kung saan talaga ito yung isa doon sa parang marami talagang mga pumipila na pasahero na uuwi sa mga probinsya. Pero so far sa ngayon, nakikita natin maluwag na maluwag pa yung current situation. Pero sa kabila niyan, Diego, Angela, no, ayon sa pamunuan ng PITX, may na-monitor silang 8 bus companies na nagtaas presyo ngayong Semana Santa. No? Ilan nga lang dyan is itong Bicol Isarog, Ario Diaz, St. Marta, RMB, DLTV, Bicol Magayon, Superlines at JVH. No? Karamihan daw ng mga bus companies na ito may biyaheng Bicol region. No? And ayon nga sa pamunuan ng terminal, naiabot naman na daw ito sa LTFRB na nagsabing may pagtataas ng presyo kahit naman bawal yung pagtataas ng presyo sa kabilangayan ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Diego, Angela. Evan, kasi bawal nga yan, no? So, ang tanong dito is, magtataas ulit kasi ng presyo ng diesel bukas, which is yung ginagamit ng mga bus. So, ano ang tugon dito ng mga companies? Kasi I heard reports several weeks ago, may chance daw na baka magbawas ng number of buses na babiyahe. Yes, Diego. No? Yung ilang bus companies actually nagbawas na ng biyahe, yung mga pabiyaheng pa Batangas, Pampanga at Nueva Ecija. No? Pero kanina, kausap natin yung pamunuan ng terminal, in-assure naman daw nila na kung kakailanganin man ng additional bus trips, ready naman daw yung mga bus companies magdagdag. Pero so far daw kasi ngayon, yung demand doon sa mga papunta ng mga biyaheng iyon, hindi pa naman ganoon karami gaya nga ng papuntang Bicol Region. Kasi so far, yung papuntang Bicol Region, as of this morning, yung nakuha natin kasi almost 80% na yung mga biyahe doon, fully booked na. And actually, yung ilang mga tellers sa taas, nakikita natin, mga nakapaskil na doon, yung mga ilang araw na lang na bakante pa. No? Pero karamihan kasi doon, meron ng X, meaning puno na yung biyahe ng bus ng araw na yan. Diego? Oo. Kumusta naman? May mga nakausap ka bang mga mananakay dyan ngayon? Kumusta sila? Kailan sila babalik? 'Di ba? Ano ang kanilang mga opinion dito sa nangyayari sa atin na oil crisis? Tama ka dyan, Angela. No? Yung iba nga, no, in-expect na yan actually ng terminal officials na yung iba na dating nagdadala ng sasakyan, papunta sa kanilang mga probinsya, ngayon, baka mas piliin na sumakay na lang ng bus para kahit paano nga, makatipid naman sila, no? Kasi dito, Angela, yung diskarte naman ng ilang mga pasahero dito, bago pa sila dumating dito, nag-advance booking na, no? Para pagdating nila dito, relax na lang sila, mag-aantay na lang sila nung kanilang bus na pag-alis. Pero aside from that, Angela, kanina, yung mga ilang nakausap natin, ang diskarte talaga nila kasi ngayon, habang hindi sila nakapag-online booking, mismong dediretso na sila dito sa loob ng terminal at bibili ng ticket nung umaasa sa pagiging chance passenger o kung hindi man, antay na lang nila yung pinaka-latest na bakanting na upuan sa bus. So, sa ngayon, talagang pahirapan yung pagkuha ng bus, lalo na ngayon, magpipeak season na at baka expect nga na mas dumami pa yung mga pasahero, lalo na on Wednesday, kung saan nga, mga last day
ng pasok ng mga kapatid nating nagtatrabaho dito sa Metro Manila. Angela. Go ahead. Ade, Ivan, mabilis na lang on my part, kumusta naman yung mga nagtitinda dyan sa loob ng PITX or PTEX, no? Meron bang mga pagtaas sa kanilang mga bilihin at meron bang bumibili pa rin sa kanila? Angela, actually malapit tayo din sa may isang tindahan dito. Ikot ko na rin kayo. Tanungin na rin natin sila kung kamusta sila. Ito, may kita natin, ito yung mga nagtatabi lang ng mga ating mga nagtitinda, yung mga kakanin. Tanong natin, Ma'am, excuse me, ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am, baka pwede kayo ma-interview, mabilis lang. Kamusta lang? Sige, ma'am, thank you. Lapit tayo dito, ma'am. Sige, ma'am, mabilis lang, ma'am. Ma'am, mabilis lang. Sige, madam, mabilis lang. Ma'am, mabilis naman. Pakita lang natin kung kamusta yung tinda natin, ma'am. Okay, ma'am, kamusta ma'am yung pagtitinda natin dito? Naramdaman niyo ba, ma'am, na nabawasan yung mga bumibili ngayon? Medyo po matumal kasi Kasi ngayon po sa kayang inaato ko. Siguro yung mga dala-dala na sila. Ma'am, yung compared from last year, mas marami ba ngayon o mas konti? Mas marami po nung nakaraan kaysa nga. Medyo marami konti ngayon Pero pag ganitong panahon, dapat talaga, ma'am, marami na, no? Madami na po. Siguro mga April na ito, medyo dadami-dami na. Alright, sige, ma'am, maraming salamat, no? So, Angela, karamihan nga, yun yung kadalasang kwento dito, no? Kung i-compare natin from last year, talagang mas marami yung mga pasahero ng ganitong panahon. Ngayon, baka ang target ng ilan, baka Wednesday pa, sila umuwi ng kanilang mga probinsya. Angela? Well, Evan, sa Cubao, no, we spoke to Francis. Konti ang pasahero doon comparative sa last year. Diyan, kasi I think ikaw nag-report last year, di ba? Oh, so sa experience Tama ka dyan, Diego, no? sa ngayon experience kasi, mo, yung bilang Evan? ng pasahero Okay. per day is on average, no? The usual pa rin, from the previous weeks, pare-parehas pa rin. Yung daily average kasi nila is 180,000 per day yung pasahero. And so far, no, kahit hanggang kahapon, nasa 180,000 pa rin yung pasahero nga na dumadaan dito sa terminal. So, expected na baka in the next few days, mas tataas yan. At syempre, mga pabalik ng pasahero pagdating ng weekend at ng Lunes. Diego.